Ako'y mayroon tiyo, kapatid ng aking father na kilala bilang Pastor Vito. Siya ay isang propesor doon sa Philippine Union College. Ay minsan ako'y dumalaw sa kanya sa summer. Ay sabi, maigi tutoy at dumating ka, ako'y tutulungan mo sa pag-garden ha. Yung tiyo ko ay Bible teacher at yung denominational subject ang tinuturo, Adventist history. Ay di nakabarong. Paglabas ng school, hindi agad uuwi ng bahay yon. Kung alas 10 yung klase niya, yun ay pupunta sa kanyang garden hanggang alas 12. Time sa oras. At naku mga kapatid, napaka hiwaga nung pagtatanim ng aking tiyo. Yung sweldo nilang mag-asawa ay hindi nababawasan. Yun ay diretso sa bangko. At ang pantuition ng mga anak, gastusin sa bahay, ay doon na kinukuha sa garden. Ang pag siya'y nagtanim ng kalabasa, hindi mga 2 buto lang. Ang gagawin niya ay huhukay ng malaking hukay at mayroon dong pultre na yung ipot ay nahihingi lang. Yung mga nabubulok ng ipot ang una niyang nilalagay sa ilalim. Lalagyan niya ng mga damo-damo na tuyo, mga dahon ng saging, tambak uli ng ipot. Basta may mga halo-halo. Yun ay iinit. At kapag hupa na yung init, siya ay maglalagay ng 1 buto ng kalabasa sa isang butas. At alam nyo, yung kalabasang yung pagsimbol ay gagapang ng malayo-malayo. Daming sanga, maluwang na yung 1 punong kalabasa sa dami ng sustansya na hindi niya maubos-ubos. Ay sa palibot ng kanya, hindi naman niya garden, ay may mga puno ng saging na yung dahon ay na hapak na. Gawa ng inakyatan ng kalabasa ay malalaki yung bunga ay nahapak yung dahon. At sa banda ron ay mayroong poultry ay nakaabot yung kalabasa doon, nakaakyat, ay magigiba na yung bubong ng poultry sa bigat ng kalabasa. Ay siya ay pinasabihan ng presidente na Pastor Vito, paki-harvest na yung kalabasa mo, at nagrereklamo yung namamahala sa poultry na magigiba daw yung poultry, sobrang dami ng bunga ng kalabasa. Kaya ko naisip na ang pagtatanim ay hindi paramihan ng binhi. Yung iba, bibili ako ng 1 latang binhi ng kalabasa, 2,005 na buto ito. At bumunga man lamang ito ng 3, ay gayong ang aking aanihin. Si Pastor Beto hindi gayon. 1 buto lang ng kalabasa ay nakaabot sa kabilang garden. Nakaakyat sa poultry na malaking poultry. At yung kanyang 3 apartment, yung 2 ay puno ng kalabasa pag nag-harvest. At pag walang pasok o di kay hapon, mayroon silang kariton sapagkat yun ay nagtanim siya sa Baisa, malapit sa Balintawak Clover Market, yung malaking palengke. At doon si Pastor Vito ay mayroong kariton, kasama yata yung asawa. Nagre-retail ng kalabasa sapagkat pag ipapasa mo sa bodega ay mura-mura, mas mahal kung iyong i-retail. Kaya yung tiyo ko nakatira sa Manila, sa Caloocan City, pero marami siyang pera, hindi nababawasan ang sweldo ng mag-asawa. Sobra pa, hindi yung kanilang mga gulay, sobra pang gastusin, sobra pa sa pambayad. Alam niyo nung ako'y naroon,
hanggang alas 10 ng gabi kami magtiyo ay nagdidilig. Sabi nung tiyo ko, maganda niya tutoy magdilig sa gabi sapagkat maa-absorb nung halaman magdamag na hindi matutuyo. Kung ikaw niya ay magdidilig sa umaga, tanghali na niya ituyo pa, ilang oras lamang makikinabang yung halaman. At aking natatandaan, yung puno ng halaman para hindi agad mawala yung tubig, yung masa-masa, tatambakan niya ng mga damo na pinagamasan. Sa gayon, ay si Pastor Vito ay maraming nahaharvest sa Caloocan City. Talagang city yon. Doon sa compound ng Philippine Union College. At hanggang ngayon may pagdating sa Blumentritt, may masasakayan kayong jeep ng signboard ay PUC. Nailipat na yung PUC sa mas malaking compound sa Sirang Cavite na natili yung alaala ng PUC, yung malaking compound ng Adventist. 16 hectares yung compound ng ating college at bawat estudyante ay merong work education. Hindi ka makakakuha ng exam kahit bayad ka sa tuition pag hindi ka nagtrabaho ng 4 na oras sa isang linggo. Sapagkat ang pag-aaral ay dapat samahan ng manual labor para yung isip ay lalong maging active. Yung pagtatrabaho, kung ano man uri ng trabahong yan, ay nakatutulong para maging aktibo ang ating mga pag-iisip. Gayon ang philosophy ng Adventist sa education, hindi puro aral, ikaw ay tatayo at ikaw ay magtatrabaho ng ilang oras para maging kapakipakinabang, magamit mo ng maximum ang iyong utak. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa Natural Wellness si Pastor Vito.